Are you interested in special education? Then this video is for you. Welcome to SPED Talk. This is Teacher Roniel, your special education teacher advocate, your educational psychologist. And for today's video ay aalamin natin ang mga mahalagang tips when you are teaching learners with autism spectrum disorder. At ang una dyan ay to develop an individualized learning plan. So understandable na kapag meron tayong learner with special educational needs sa isang regular classroom ay required si teacher to develop an curriculum adaptation. Diyan tayo mag-iisip ng ano ba ang pwedeng accommodation na ibigay sa bata para ma-access niya ang curriculum, ano ba ang mga modification doon sa lessons na pwede nating i-incorporate yung strength niya para makuha niya pa rin ang competency. So yun ang mga kahalagahan kasi understandable na based on their characteristics, meron talaga silang mga weaknesses. But dapat hindi natin tinitingnan ang weaknesses nila. We need to look for their strength, Gagamitin natin yung strength para makuha nila yung competency na dapat nilang matutunan. Understandable na kapag ang bata ay diagnosed with ASD, isa sa mga characteristics nila ay ang pagkakaroon ng difficulty in terms of social interaction and communication. Kaya it's very important na for us teachers and even parents na kailangan alam natin kung paano makipag-communicate sa kanila. Tayo ang mag-a-adjust kung paano po sila mag-communicate kasi it's part of their characteristics po, So pwede tayong gumamit ng sign language kapag ang bata ay non-verbal. We can also use picture exchange communication o yung PECS. This is an evidence-based strategy para makipag-communicate sa ASD, So nagkakaroon pa rin yan ng palitan ng message at nagkakaroon pa rin ng understanding between the learners and the teachers or yung anak at sa parent. And pwede din tayong gumamit ng assistive technology. So ito ang siguro accessible kapag nasa regular class kasi you can use cellphone, you can use the tablet, or you can use any assistive device na makakatulong para makipag-communicate sa batang may ASD. Establish a consistent routine. Understandable na isa rin sa mga characteristics ng batang diagnosed with ASD ay ang pagkakaroon ng repetitive behavior. It means kapag may ginagawa silang mga activities, gusto nila yun lang ang ginagawa palagi. Kaya it's very important para sa mga teachers and parents na kapag mag-shift ng another activity, magkakaroon tayo ng routine in form of transition activities. So for example, pwede tayong gumamit ng mga color-coded notebook to signify na mayroong pagbabago, magkakaroon na ng shift from first subject to second subject. Pwede din tayong gumamit ng respondent conditioning, Let's say for example, ito yung subject mo, ito yung mga dapat maririnig nila kapag mag-shift na from your subject. So ang ginagawa ko, nagtatap ako ng 2 beses sa board, then nagkakaroon ng, syempre tatayo sila, lahat ng mga estudyante, then magtatap ulit ako ng 2 o upo sila. So that signifies na mag-change na ng subject. So sa subject ko na yun. So it's very important na consistent po tayo doon para maging normal na or magkakaroon na ng conditioning doon sa part ng mga estudyante na kahit ang bata nating merong ASD ay nakokondisyon na rin na ganun dapat ang response every time makikita nila o maririnig nila yung mga transitional signals. Kailangan nating i-consider na itong mga batang diagnosed with ASD as part of their characteristic ang pagiging sensitive sa mga stimulus. Kaya kailangan yung mga learning environment na piniprepare natin sa bata, sa activity man yan or mapa-learning process, kailangan i-accommodate natin sila na malayo sila doon sa mga stimulus or yung mga nangyayari sa environment na magkukos ng pagkakaroon ng hypersensitivity. So kasi magkukos din yan minsan ng tantrums ng bata at mas makakadistract yan sa klase. It's very important na na-accommodate natin ng maayos ang bata na malayo siya sa mga bagay na magkakaroon ng impact doon sa kanyang learning process. So magiging antecedent kasi yan, probably, itong mga naririnig niya sa labas or yung mga nakikita niya para magkaroon siya ng tantrums. We need to collaborate with specialists. We need to understand that kailangan holistic ang learner ng bata, kahit pa siya ay diagnosed with autism spectrum disorder. Dahil nga ang diagnosis na ito ay spectrum, ibig sabihin ang bawat bata ay magkakaiba. So hindi pwedeng itong naging experience mo sa first learner mo or sa first anak mo na merong ASD, ganun din ang gagawin mo kasi it varies. Kasi nga spectrum ang kanilang
characteristics, no? Spectrum sila, magkakaiba ang kanilang characteristics. That's why it's very important na nakipag-collaborate tayo sa mga speech therapists, occupational therapists, sa mga behavior therapists, at sa iba pang mga services na pwedeng tanggapin ng batang mayroong autism spectrum disorder. If you like special needs education and inclusive education content, please like and follow for more. Thank you for watching.